Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 29 ng Oktubre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 5:17 ng umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules. At nais ko pong mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa witness ni Marcolita at saka ni Mike Defensor na si Orly Gutesa na nagtatago na o hindi na makita, cannot be located. Pero ngayong umaga, pagbukas ko ng YouTube, ay nagsalita na pala ito si Mike Defensor na sa kanyang pangangalaga. Ayan po. O alam niya kung saan matatagpuan o saan ang location. Nasa Marine Compound daw o Marine Barracks o siguro dyan sa Port Bonifacio yan. Wala namang ibang tinatawag na Marine Compound eh. Kung hindi dyan sa Port Bonifacio, malapit sa Nichols Air Base. Palanggi ako dyan dati. Opo. Dahil nung advance ROTC ko ay isang taon din kaming nagkuhan dyan eh. Nag-drill dyan sa DSS compound, Nichols Air Base. Kasi yung commandant namin ay Philippine Air Force Colonel. Kaya doon kami nagtitraining. Magkakalapit po yun, yung Marine Barracks. At marami naman akong mga kasamahan yung nagkumukuha ng advance ROTC ay mga enlisted men ng Marines. Yan po ano. Ngayon ay ito nga, ang title ko po ngayon ay Orly Gutesa, witness ni Mike Defensor at Marcolita nagtatago na. Ayan po ano. Ngayon ay bakit nagtatago yan? Kasi nga ganito po yan eh. Nung una ko siyang nakita o narinig na nagtestify, ay alam ko nang nagsisinungaling. Opo. Kasi may mga guidelines po ako na nanggagaling sa Biblia. Paano ko malalaman kung ang tao ay nagsisinungaling o hindi totoo ang sinasabi niya? O napilitan lang siya? Ganun po ano. Ngayon ay basta ang tao ay nauutal o parang nahihirapan magsalita, hindi po totoo ang sinasabi niyan. Nauutal o nabubulol. Ganun sa mga nagtistigos labang kay Dilima doon sa lower house, doon sa Kongreso. Dinala doon ni Aguirre, pinagdadala niya yung mga bilanggo na galing sa Bilibid para mag-testify. Nung nakita ko na ayaw mag-testify o parang ayaw magsalita o nabubulol o nauutal, kako hindi totoo yan. Ngayon, marami akong nilabanan na mga DDH doon sa Philippine Daily Inquirer, doon sa comment section lang po ano, ay mga bayaran sila siguro. Kasi wala naman silang maikatuwiran eh. At ngayon nga, nung wala na si Duterte o paalis na si Duterte sa pwesto, ay binawi na nila yung mga testimonya nila. Kasi nga haharap sila sa Diyos eh. Hindi ba? Ay kung namatay sa bilangguan si Dilima o
Hindi natin alam kung anong mangyari. Kargo di konsensya nila yan. Kahit na pabinigyan sila ng malaking pabor o malaking pira ni Duterte at saka ni Aguirre, ay sisingilin po sila eh. Kasi nangako po ang Diyos ay, do not take revenge, my friend. Sabi po ng Panginoon, do not take revenge. Vengeance is mine. I will repay. Sabi niya. Kaya mapagkatiwalaan po ang salita ng Diyos. Kasi nga, hindi nagsisinungaling ang Diyos eh. Oh. Ang tao naman eh, wala naman yan, hindi ba? Ang tao po ay talagang, nasa Biblia po ay talagang totoong sinungaling. Pero mayroon namang iba na talagang tumatayo sa katotohanan, pero bihira yung ganon, no? Okay. Ang masasabi ko lang po dito kay Orly Gutisa, itong Philippine Marines ito eh, Technical Sergeant ata eh, ay halatado po kayo o halatado siya na hindi totoo ang sinasabi niya. Kaya nga, ini-expect ko na magtatago yan. Kasi nga, sa cross-examine, mabubuko yan. O hindi niya kayang pangatawanan yung sinabi niya. Pero nag-comment na po ako dito nung pinalabas siya. Ang comment ko po doon ay baka hindi nakako magpapakita yan. Kasi nga, sa cross-examine nga, mabubuko siya. O ang sinulat ko doon, o ang tinalakay ko doon, baka ang bayad sa kanya, halatado naman kasi na binayaran lang yan eh, si Gutisa. Baka ang bayad sa kanya, hanggang doon lang, hindi ba? Hanggang doon lang, magsalita siya na magsasalita doon, pero yung ididipinsa niya, ay simpre another bayad yan another kasinungalingan yan eh. Pero mabubuko siya kasi nga ay marami ang magtatanong sa kanya eh. Ngayon, kaya nagtago yan. Opo, pinapaliwanag ko lang po Pero hindi na ako magtatagal dyan. Ang tatalakayin ko po dito ay ano ba yung sinasabi ng Biblia? Ano ba yung rekomenda ng Biblia para may matutunan po tayo? Ano ang parusa sa nagsisinungaling na ganyan o nag-witness pero bayaran na witness? Ano ang sinasabi ng Biblia dyan? Yan po ang tatalakayan ko dito. Ang nagkuhan po kasi ako, ito nga kuhan na ito yung rekomendado na ng Diyos ito, pero parang wala sa ating batas. Kaya naisipan ko ay kopyahin ito. Bahala na kayo kung ano masabi nyo, hindi ba? Okay. Umpisahan po natin. Proverbs 18 verse 17, the one who states his case first seems right. Kung sino raw yung unang nagsalita, yung sinabi niya ang kanyang mga panukala siguro yan o yung testimonya o kung ano yan. Yung mga grievances o yung mga complaint niya, the one who states his case first seems right until the other comes and examines him. Ayan po. Bali wala yung statement niya kung hindi siya na cross-examine eh. Ayan po Pero binasa ko lang po ito para maintindihan natin the one who states his case first seems right. Parang totoo o parang tama siya. Hindi ba? Until the other comes and examines him. Siyempre, sino yung mag-i-examine sa kanya o mag-cross-examine sa kanya ay simpre yung kumukontra sa kanya o gustong malaman kung totoo ang pinagsasabi niya. Ayan po, ay pinaratangan niya po na si Romualdez ay ang pinagdalhan niya ng pira. Hindi ba?
Ay yun ay mahirap niyang patunayan yan. Opo. Pero hindi na tayo pupunta dyan kasi ang dami nang tumatalakay Ito na po tayo sa Deuteronomy 19 verse 16 hanggang 20. Ito po ay ibinigay ito kay kay Moses ng Diyos. Opo, papaano? O ano ang gagawin pag may nagtestify na hindi totoo? Ito po, basahin natin para maintindihan natin Now, if a malicious witness arises to accuse a person of wrongdoing, then both parties to the dispute shall appear before the Lord. Ang sinabi dito before the Lord. Pero nga ay hindi naman ganun yan ang ibig sabihin ay before the authority yan pero okay lang, before the Lord. Before the priest, ayun, yung pare o yung kasi sa kanila kasi ang batas doon ay ang pari o ang parisiyo o ang pastor ay may kahati yan sa gobyerno. May power yan sa gobyerno. Dati hanggang ngayon yan. Ang kandila mayroong say. May yung sinasabi ng pari, mayroong bigat. Sa Saudi Arabia po, na sila ay Muslim country, 3 po ang nagde-decide kung pupugutan ka ng ulo. Ang una ay yung judge. Pangalawa ay yung pari. Pangatlo, yung hari. 3 sila. Kaya isa man dyan na ayaw pumayag, hindi ka pwedeng pugutan ng ulo. Yan ang alam ko. Kaya nga ito ay before the priest. Ito sa Israel po ito sa bansang Israel ito na sila ay kasalukuyang gumagawa ng ng gobyerno And the judges, ayan, kasama pala ang judges dyan who are in office in those days dadalhin daw yung kaso sa before the Lord pero hindi naman natin makausap ang Lord ng karakaraka, hindi ba? Pero ang ibig sabihin niyan, before the authority or before the priest and the judges who are in office in those days. Ayan, The judges shall inquire diligently. Ayan, yung mga judges daw, kung marami sila, o yung judge, o mga justices, shall inquire diligently. And if the witness is a false witness and has accused his brother falsely, then you shall do to him, ayan po you shall do to him as he had meant to do to his brother. Ayan po, ito ang nawawala sa atin o ito ang kinatatakutan ata ni Kutesa. Na nag-akusa siya ng isang tao pero mali pala o hindi tama o gawa-gawa lang niya. Okay, basahin po natin The judges shall inquire diligently. Ayan po, hindi ba? And if the witness is a false witness and has accused his brother falsely, then you shall do to him as he had meant to do to his brother. So you shall purge. Purge means you have to clean. So you shall clean the evil from your midst or from among you, and the rest shall hear and fear and shall never again commit any such evil among you.
paparusahan para yung tao na nagsalita ng false testimony. Gagawin sa kanya yung gusto niyang ipagawa doon sa tao, doon sa inakusahan niya falsely. Ayan po. Iyan po ang bababasa natin sa Deuteronomy 19 verse 16 hanggang 20. Diyos po ang nagbigay nito. Basahin lang natin if a malicious witness arises to accuse a person of wrongdoing, then both parties to the dispute shall appear before the Lord or before the court, hindi ba? Ay dito kasi ay Senado po ang umaakto Parang sila ang authority diyan o parang sila ang korte. At yung ilan sa senador ay aakto sila diyan, magdi-decide sila, parang sila yung judge before the priest and before the judge who are in office in those days. The judges shall inquire diligently. Bubusisiin maigi hindi ba? Shall inquire diligently, and if the witness is a false witness, ayan nga false witness o fake witness o gumagawa-gawa lang ng salita, and has accused his brother falsely, ni-repeat pa ulit, hindi ba? Ganito po sa Biblia para walang question asked, nire-repeat The judges shall inquire diligently, and if the witness is a false witness, hindi ba? False witness, sinabi na, and has accused his brother falsely, ayan, pangalawa, then you shall do to him, ayan po, hindi ba? Inaatasan yung korte, you shall do to him as he had meant. Kung anong gusto niyang gawin doon sa brother niya. As he had meant to do to his brother. Ayun nga Hindi ba? So you shall clean or you shall purge the evil among you. And the rest shall hear and fear. Para makita marinig ng yung mga ibang tao at matakot sila, and shall never again, hindi ba, commit any such evil among you. Ayan po ang sinasabi po ng Biblia. Ngayon ay bahala na kayo kung ano ang pagkaintindi nyo dito, pero self-explanatory lang po ito Natatakot si Kutesa na baka anong ipataw sa kanya na parusa. Opo. Di ba? Kasi nga nagsisinungaling siya. Ay kung maliit lang yung pera na natanggap niya, hindi ba? Ay problema niya talaga yan. Ay akala niya siguro ganun lang yun. Nasanay kasi sila noong kapanahonan po ni Duterte. Noong kapanahonan ni Duterte, nakakalibre yung ginawa nila kay Dilima, hindi ba? Yung pinagagawa nila kay Dilima, kumuha ng mga witness sa bilibid. Pati nga yung si Ragos na siya ang chief ng Bucor, chief siya ng penitentiary, hindi ba? Pinilit din siya at siya ang kauna-unahang bumaliktad. Hindi totoo yun, sabi niya. Pinwirsa lang ako o pinilit lang ako. Hindi ba? Kasi nga, kargo di konsensya niya yan Ay kung namatay siya at nakamatayan niya, hindi ba? Sagot niya yan sa Panginoon. Ay kung namatay si Dilima doon sa bilangguan, sagot niya yan sa Panginoon. Ganun po yan. At hindi po makakalibre ang tao sa batas. Hindi makakalibre. Akala lang nila ganun. Ngayon nga ang gusto ko sanang talakayin yung nag-issue ang Supreme Court na kailangan dadaan daw muna sa kanila bago ihatid sa
sa ICC. Oh. Ay kahit gumawa sila ng ganyan kung nagkasala talaga yung tao, hindi ba? Kahit gumawa sila ng ganyan na idadaan muna sa Supreme Court bago dalhin sa dahig, hindi ba? Kahit gumawa sila ng ganyan, walang problema. Kasi nga, Diyos pa rin ang masusunod dyan Ang sabi ng Diyos, whatever a man sow, so shall he reap. Sino ang tatakas dyan? Hindi ba? Aanihin din nila Maaring maantala lang, maaring may delay, hindi ba? Pero ganun din Hindi nagbabago po yan O kung ayaw nyong maniwala sa salita ng Panginoon, yung law of nature. O kaya law of karma. Hindi ba? Wag na kayong maniwala sa Diyos. Sige, pero palagay ko naman sa law of karma, maniniwala kayo Hindi ba? Hindi nila pwedeng takasan ang batas. Hindi pwede. Kasi naandyan na yan Hindi ba? Tuwang-tuwa sila kahapon. Dahil nga, nag-decide ang Supreme Court, kailangan dadaan daw muna sa kanila. Ay kahit na nga dumaan dyan walang problema po yan. Pananagutan din nila kung nagpapatay sila ng tao. Hindi ba? Katulad yung itong ganito, kung nag-hire sila ng mga Marines, hindi ba? Para magsalita ng kung ano-ano na hindi naman totoo. Hinire nila si Gutesa. Aywan ko kung ilang bayad nila. Pero nga sa cross-examine mahuhuli po yan Doon nga lang sa binabasa niya magkaiba na hindi ba? Doon sa sinulat ay nagre-request siya ng yung proteksyon. Nung nagsalita siya, hindi niya kailangan ng proteksyon. Ayan po hindi ba? Magkaiba na Kaya alam ko na nagsisinungaling binabasa na nga hindi. Naku po, parang si Kwan po. Parang si Martires. Tignan nyo po yung Kwan, yung in-interview siya ni kahapon anong isang araw pa? In-interview siya ni Pinky Web. Naghahang po Naghahang si Kwan, ang ibig sabihin, kahit anong gawin niya, mahalata na tumitigil siya o nag-iisip pa siya o nauutal siya o nabubulol siya. Kaya, nagsisinungaling siya, hindi ba? Hindi po pwede magkamali ang Biblia Mayroon pa nga sa Biblia dumadaan sa ilong, sabi nila, hindi totoo yun. Akala ko Kwan yung sabi-sabi lang yun Nasa Biblia pala yun. The words cannot pass through his throat. Kung hindi dun sa ilong. Oo nga naman pag nagsisinungaling ang tao, tanungin mo ng 3 bisis, alam mo nagsisinungaling siya. Yung pangatlong sagot niya, dumaan na sa ilong. Ganun po yan. At yun nga ang nakikita ko dito kay Gutesa. At isama na rin natin ito si Martires. Nung in-interview siya, sa kwampuyan live sa media po in-interview siya ni Pinky Web. Opo. Naghahang. Very gracious pa ang comment ni Nyolo, hindi ba? Ni Nyolo. Pero ako, ang tawag ko dyan, nauutal o nabubulol. Kasi humihinto siya Kung talagang alam na alam niya, hindi ba? Siguradong sigurado sa kanyang salita o sa kanyang sagot, hindi siya titigil Di ba? Pansinin niyo po kaya nga ganyan yan. Ako, alam ko ito, si Gutesa, ay bayaran lang yan. Nadamay pa yung, alam nyo ang mga Marines, believe ako sa mga Marines pero ay wala tayong magagawa hindi ba? Nadamay pa ang Marines, hindi ba? Sige po, hanggang dito na lang po at
dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay sana ay mayroon tayong natutunan na wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.